Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit, 74 laban sa 12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka sa Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang? Oo, anak. May mga paparating pang mga punla ng robber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Abilino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa'yo ko na ipamamahala ang lupa sa Agusan. Pantayin mo ang mga tao natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka yung mga katas ng rubber na nakukuha sa puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasuway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. Di ba hiningi mo sa akin yan? Kaya binilan kita. Ingat ka lang sa pagmumotor, ah. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Diosino? Sinusunod mo palagi ang luho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak, palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Ako naman, Juvencia. Hayaan mo nung maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po. Angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo. Para di na kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag na-aksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mama! Tignan ko lang kung iyang mukha mo ang masisira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka, Juvencia, sa pagsasalita. Baka nga mapahamak ang inyong anak. Hayaan mo na siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggang dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. At saka, tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng iyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa, may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya, mata pobre, masungit, masaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na to. Leona, pasusan natin at patutuyin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto niya pasiklabin ko sila sa pagmamotor. Itutodo ko nga itong silyador. Abat tumataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumakain na kayo ng alikabok! Habol! Leona! Ha? Sasadin ako sa buhatinan! Leona! Leona! Buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po! Ang braso ko! Namamanid! Buhay pa ako! Bruha ka? Tulungan mo ako! Ayan na nga ba sinasabi ko. Sobrang tigas kasi ng ulo mo. Babae ka. Kaya ayan. Aray ko po! Pwede ba? Mamang, huwag nga kayong sumigaw dito sa ospital. Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi.
Aksidente yon. Paanong hindi ka maaksidente? Sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo, kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinunod sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jovencia? Tigilan mo na nga anak mo. Huwag mo nang sermonan. Ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Kumusta na Inday Leona? Wala ka ng motor, bale pa ang iyong paa at pasang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Gagaling rin ako at makapagmomotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito. Dudong! Pero wala ka ng motor, kasi binenta na ni Madiram yung motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang ay nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam kapag may magandang nangyayari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila. Sa akin ang kalayaan ko. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho. Rito sa aking kumpanya, mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya, gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po? Mr. Tan? Wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikilam? Anong paki mo sa akin? Nako, sorry miss. Na-offend ata kita. Wala lang yun. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan pa rito sa Maynila. Ang buhay na may buhay, pinakikialaman ninyo. Kasi sa pinanggaling akong lugar, ang mga tao doon hindi tsismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, tsismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bali sana kung walang nakaririnig. Nandun pa naman yung guard. Tumigil ka nga riyan. Aya, ano bang pinapakain sa'yo ng pakialam merong yon? At kibait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong yon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin noon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin.
Mabait naman yung tao't binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Ops, Leona. Ano nangyayari sa iyo? Hulong guard. Di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalong mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona? Mabuti at nandun ako sa loob kong nagkataon sa lupa kababagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana sa mga GC ko, ikaw bumagsak. Gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mabuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. It all began when I met you. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pa lang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman ako para doon. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bimbing. Si Dodong naman, kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-aala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbi. Pero bakit iniwan mo na kami? Paano na kami ng mga bata ngayong wala ka na? Zosimo! Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang ibig-ibig. Leona, kaya mo rin akong biyuta. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Ana Rosa, totoo po bang may Diyos ng buhay? Meron, Leona, subukan mong dumalas sa gawain sa nido. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay, magtiwala lamang sa Kanya.
Nubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. Roon, maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.